Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas. Kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo, gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Napararangalan ng Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y napatutunayang mga alagad ko kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Si Jesus ang tunay na puno ng ubas at tayo ang kanyang mga sanga. Kung mananatili tayo sa kanya, mamumunga tayo ng masaganang biyaya, pag-ibig, kabutihan at kabanalan. Ngunit kung lalayo tayo sa kanya, matutuyo tayo at magiging walang silbi. Sa buhay, madalas tayong maghanap ng sarili nating landas. Iniisip na kaya nating tumayo ng mag-isa. Ngunit tulad ng isang sanga na putol mula sa puno, tayo rin ay unti-unting manghihina kung hindi tayo nakakapit kay Jesus. Ang bunga ng ating buhay ay nakasalalay sa ating kaugnayan sa Kanya. Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Kung si Jesus ay puspos ng pag-ibig, pagpapakumbaba at paglilingkod, tayo rin bilang kanyang mga alagad ay dapat magpakita ng ganoon ding mga katangian. Kung mananatili tayo sa kanya, anumang pagsubok ang dumating, hindi tayo matitinag sapagkat siya ang ating ugat at sandigan. Piliin nating manatili sa Panginoon upang mamunga ng buhay na nagbibigay luwalhati sa Diyos. Isabuhay natin ang pagiging malapit kay Jesus sa pamamagitan ng patuloy na pananalangin, pakikinig sa kanyang salita at pamumuhay ayon sa kanyang halimbawa.